Nagpapasalamat sa inyong lahat at nagtitipon tayong lahat at nagkakaisa para sa isang layunin. Ang layunin natin ay magkaroon ng isang mapayapa at masagalang bansa dito sa ating Pilipinas. Lahat po tayo ay isa lang ang adhikain at ang mapakulong ang mga kurako. Tama ba? Isigaw natin, ikulong ang mga kurako! So, wag po sana tayo magsasawa sa tatlong araw na pagsasama dito sa ating pinaglalaban. So, ngayong gabi po, sama-sama tayo, magkaroon tayo ng peaceful rally. Maging safe lang po tayo, magdasal at magkasiyahan kasama ang isa't isa. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Yusek Marjorie, maraming salamat. Yusek Marjorie. Pakikamusta na lang, nabulit, sa kanila lahat, sa ating mga minamahal dyan sa Daka. Okay, meron mo ba? Nandito ang chairman ng VIP. Oy! Ay, chairman. Ay, palampakan natin si Manong, ano sa mga ito? Ito tayo. Former Chet Commissioner Agamat. Ronald Agamat. Bigyan natin ang masigabong palakpak. Parang bawal ang bakit, puro bakot. Magaganda, pumapalik ha? Akala ko mali si Manong Chavit. Alam mo siya. Kasi may paligo si Manong. Bawi kayo. Mabuti na lang nakawit ko si Manong Chavit. Pero sino ang gwapo? Ha? Sino? Hindi, second na ako kay Manong Chavit. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako magsalita, gusto ko muna magpakilala sa aking sarili. Ako po si former Commissioner Ronald Agamat ng Commission on Higher Education. I was an appointee of Tatay Digong in 2016. In 2016, salamat sa inyong palakpakan. And I served at the Commission on Higher Education for 8.5 years. Napakatagal po. Nandyan ako sa Commission on Higher Education. Kaya kanina nung dumating ako, pumasok ako dito, may isang parent, magulang, sinalubong ako. Commissioner, magandang gabi. Sabi niya, mabutit nandito kayo. At ang sabi niya, ako po yung tinulungan ninyo mapa-enroll yung anak niyo sa university. Salamat sa inyong tulong nyo. Sa inyong tulong. Sabi ko, kumusta na yung anak mo? Sa awa ng Diyos, nakapag-graduate na, may trabaho na siya ngayon. Mayroon din isa lumapit sa akin. Sabi niya, Commissioner, salamat sa tulong mo at natulungan mo yung anak ko from private higher education institution na pag-transfer sa State University. Dahil po ang State University sa pamagitan ng legislation initiated by Tatay Digong, nagiging free na ang tertiary education sa mga kabataan na nag-aaral sa State Universities and Colleges. At marami po ang nakapagtapos sa mga kabataan. Siguro may mga magulang pang iba dito, ang inyong anak ay nakapag-graduate na walang binayaran, libre ang tuition, libre ang miscellaneous dahil po sa Free Tertiary Education Act. So, pasalamatan po natin si Tatay Digong. Pwede bang 10 palakpak yan? Kaya within 10 years o 8.5 years, pinabuti ko po ang aking servisyo. Na-extend pa po ako. In fact, 2024, July, nag-end ang term ko, pero na-extend pa ako ng 6 months. At gusto ko pong sabihin sa inyo, may guilt feeling ako, sa totoo lang. Bilang isang educator, alam ko po ang ating educational system. Ang ating educational system ay hindi siya values-based. Hindi siya values-oriented.
Kaya kung titingnan natin ang produkto ng mga state universities at iba pang private higher education institutions, hinok sa tinatawag na cognitive development. Ano ibig sabihin nun? Napakatalino dahil napakaraming skills ang mga graduates natin. Pero anong kulang? Anong kulang? Hulaan nyo! Walang tinatawag na affective development. Walang puso ang ating mga graduates. Yung iba, hindi ko naman nila lahat. Kaya kung ito ay mga magiging leaders sa ating bayan, tingnan ninyo po ang nangyayari sa ating bayan. Napakadami pong matatalino na leaders, pero walang puso, walang values. Anong nangyayari? Nakaw dito, nakaw doon. Kaya kawawa ang taong bayan. Tingnan po ninyo yung mga nabaan sa Bulacan, sa Cebu, kung saan pa man, dahil sa flood control scandal. Kaya ako ay mayroong quote na ginawa. Ang sinabi ko doon, the government is no longer a public trust, but a public trust. Den of crocodiles and kingdom of syndicates. Ano sa Tagalog yun? Hindi ko alam. Sino mo ba naman mag-translate? Pilitin ko po na translate. Ang ating gobyerno sa pamagitan natin mga leaders ay hindi na public trust. Hindi na pinagtitiwala ng mga taong bayan. At ang tingin nila, ang tingin ng mga tao ay basura ang isang ating gobyerno. Dahil sa mga leaders natin, ninanakaw ang pera ng bayan. Agree ba kayo doon? At maliban doon, ang gobyerno natin ngayon ay lunggaan ng mga, lunggaan ng mga buhaya. At ano pa? Sawa! Ha? Sawa! Basta yun na yun. Yun na. At maliban doon, ano bang kingdom? Kaharian. Kaharian ng mga sindikato. Tingnan mo, pinagtatakpan nila ang isa't isa. Kaya nakakalungkot po. Kaya ang gawin natin siguro, baguhin natin yung educational system natin, magiging values-oriented, para may product tayo mga estudyante, maging leaders, part of the workforce, dala-dala nila yung values para wala nang nakawan. At sa takdang panahon, magkaroon ng total rejuvenation ang ating gobyerno. Lastly, mayroon akong kaibigan, sinalubong niya ako dito kanina. Tinanong ako, Commissioner Damat, sabi niya, ano ibig sabihin ng build during the time of President Digong? Sabi ko, si Tatay Digong nag-establish ng so many infrastructures. Nakikita naman natin lahat ng mga build programs ni Tatay Digong. Tapos ako, sabi ko, agree ako dyan. Pero sabi niya sa akin, ano ibig sabihin ng BBM? Sino nakakalam? BBM? Ano ang sabi nila? O, Bongbong Marcos, di ba? Pero mayroon silang ibig sabihin ng BBM. May iba pang ibig sabihin. Ano ibig sabihin? Build better, more. Di ba? Yan ang slogan nila. Build better, more. Pero may lumapit sa aking kaibigan. Sabi niya, Commissioner, hindi po yan ang ibig sabihin. Hindi ko ito sinabi ng kaibigan ko. Binulong na lang sa akin. Ano ibig sabihin ng
BBM. Buhay ang magnanakaw. Thank you very much! Magandang gabi po sa inyong lahat. Great! Thank you, sir. Thank you.